Ikaw nga ay pinagpala ng Panginoon. Iisang paa ngunit nang gamitin ka ng Panginoon sa pag-awit at pagtuturo ng mga bata. Tulala at nakanganga ang mga bata, tila nababaguhan sa pagtingin sa iyo. Sa sandaling umaawit ka ng pip songs, mga bata ay pawang masisiglang sumusunod at sa sandaling magkwento ka tungkol sa Panginoon, lahat ng mga bata ay nakikinig. Nakanganga rin ang mga batang paslit. Nagtataka at humahanga dahil ang mga kamay mo, kaliwat kanan ay pumipindot ng nota ng musika. Oo, iisa ang paa, ngunit pinagpala ka ng Panginoon. Oo, iisang paa, ngunit marami ang humahanga sa iyo. Oo, iisang paa, ngunit marami kang kaibigan. Oo, iisa ang paa, nakarating ka sa malalayong lugar. Hindi naging hadlang ang iyong saklay na taglay. Hindi ka man lang nalungkot o nagdamdam sa iyong kalagayang taglay. Hindi ka man lang nagtampo o naghihinakit sa iyong kalagayang taglay. Ang iyong kahinaan ay kalakasan sa Panginoon. Lahat ay natutuwa kapag kasama ka. The Bible Seminary remembers Sister Adelaida Bato-Bato, an alumni and a faithful servant, and for her exemplary commitment in the ministry and for embodying the words of our Lord Jesus Christ, to serve and not to be served. Her outstanding service and loyalty to Christ and her church gave encouragement to the new generations of graduates of Manila Bible Seminary to become faithful servants of our Lord and Savior, Jesus Christ, until He comes. Ay 6 na taong gulang, nadapa siya na naging dahilan ng matagal na lagnat, na kinalaunan ay di na siya makatayo at makalakad. Sa kanyang murang edad, hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan upang maging mabuti at responsableng anak at kapatid. Limanang kuma dining naanos ken nagages nga kapsat nanipos at datinatong ko ison tinapuutak nga kagsagwak nga sang kanayong na aglablaba no mapang kami aglaban jay kali ayan danana iyang sakti para awit kuribet naktak sige no mapang kami aglaba sakti agawit ti patya iso na balet umuna di jay kalin nga mapan agtukawon no maisis ko jay labaan na agtukawon na agibasad sabon sakti ti parakulada para pakpak na minsan nga napang kami naglaba intubot mi ni ading ko nga Pilipe nga awawin ko limanang ko nga dili nga da jay mulat tabal nga aglaan sabon siya nga agaw awir napangat yung mulit bayawas itpang de pispan danana bakit ajay awir ko kaya na halipata ko at tanatinag kay pispan siya kagalalak lang pati bayawas hindi nakita ni manang diling nga natinag ni Felipe denied na naman inyaon at manang bupay nga dilisay na panangyaon ni Felipe nagtabalot siya hang kumasulutan ng ti umulong siya bayawas makita mo nga ang tungtung labon ni Felipe hindi kwan umulong ako napanna nga kinutututol ni manang buta binaybayak ni Felipe ada si karanasan ni Manang kasi isote kagtagwak na kang kalayo sa siyak para awawira na talaga. At nakita mo ininanabakot ay binaot-baot nagninanabakot na natulong at kanungang gawawin may akti ating ko. Kaya dahil istoryak nga pasarkuti kinimanang diling. Noong siya ay mag-aaral na, kailangan pa siyang buhatin gamit ang kuribot papunta sa Bugtong Elementary School. Noong nakapagtapos siya ng high school,
pumasok naman siya sa Manila Bible Seminary. Muli, hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan upang maging working student. At noong March 1972 ay nakapagtapos siya ng Bachelor of Sacred Literature. Habang at pagkatapos niyang mag-aral sa MBS, siya ay nadestino sa iba't ibang iglesia lokal, gaya ng Sinense, Talugtog, Nueva Ecija at Nipaco, Paniki, Tarlac. Dito sa Pangasinan, naglingkod siya sa Malabobo, Kasilagan, Bugtong Bunao, Libas at Bayambang. Paalam, Auntie Deling, hindi ka namin makakalimutan. Maraming magagandang alaala ang iniwan mo sa amin, lalo na nang kami mga bata pa. Marami kaming natututunan about kay God. Isa ka sa mga taong naging gabay namin na maging isang anak ng Diyos. Ngayon, alam namin na maligaya ka na sa piling ng Panginoon. May pag-arabitay ang nakapsa. Kaya po nga istoryahan ka na kayo. Pasamuti ka ng pagkatuwami sa piling ng lugi iti na mati at mabait na ito. Isunay, ikayat kanya kasanwa manang atilay da iso iti nang isusuro kanya nagkakampan na rin gan naging ma-strike DBBS hindi kuwang bago kami tinawag niya ako sa University Church of Christ. Manangatili, ninikayat dani, manong ko nga kagrito, nagada dito, Manila, so dakada, Crispin, Lacarpio, Ken, Victor, nagita nga kapastor, kakabsa, nabayang nakagkatuwa. Manangan dilay da isona iti nang isuro kanya nakasano iti agisuro iti ubi iti Sunday school. Manangan dilay da ado atidog nga panawon nga nagkadkadwa kami nang grogi iti simre kakon iti Church of Christ kan inawag ko ni Diyos ng kabaan manangisalakan kayo ito. Si kami nga pamilya isuday iti ng hikayat ng baling kami ng Church of Christ. Ngayon gano'n manong ko nga Carlito manarimaan nga gatagal iti Manila Bible Seminary hingga na rin nga naawawis iti kakabsati kaya pastamo iti kakasinsin ko nang Adelaida ato iti nararamid na nga nainuwag nga ipapan iti panagsirisir ko na kinapin ato iti nararamid na masaya nakisursuro kami iti GPS iti ato kami lugar iti Bunao iti Nipaco San Carlos, nagkatwa tayo ta. Napang kami dito sa San Carlos, nagyang kami dito Brother Jerry, di Guzman. Yan kastamot ito nakapalki, pinitis family kong kapatid. Kastamot ito now, nagsurusuro kami ijay kadwa ni Sister Helen, kasinsin po. Di kami nga nagisuro ti DBBS, naglagay di study, fellowship, adwamit, di papastor, ni Lynn Crispin, ni Manuel, at ni Uncle na Iking. Kita ti katadwamit, ni
hikaya ng kasabay iti sa sarang Diyos. Arwani pa iti imbisip kayo tutor aw abir me day tatan day bilang bilin na tuminduro alit ng sila kaya kasi ang kanya so nga yung manang Adelaida adu iti pagkalaglagipan ni kanyang may papalitan kanta nagiti senaryo may kano panagisuro iti big DBBS, Dedication Bible School. So nga naman ang Adelaida, lumaot, kakabsat na isuto. Abdan kanya ako, sagana na itibiyag mo. So nga, itatag, kas pasalamat na kanya ako Diyos. Ina naman itibiyag mo. Pero, yung mga ang nila, yung kakabsat na sabi kaya mo. We heard the death of a good woman, servant of God. Siya si Ate Diling. Di ka namin nalilimutan, Ate Diling. We salute you for using and living your life in the service of the Lord. Till we meet again in His presence. We love you, Ate Diling, Juan and Remy. Yes, she is and she was my manang diling. Ang laging pumupuna sa bawat kilos ko para itama ang mali sa pagtawa sa pananamit. May manang diling, I miss her. Manang, di kita makakalimutan. Ikaw ang nagturo sa akin ng Ilocano noong nasa seminary. Di kita makakalimutan. Miss you. Mayag problema na bilawan hindi ko kayang pasanin. Pero naging kanya ganyan. Isuda, itinanimkaris kanya. Lumabalik dito. Nung adinawalag na nangyari kanya. Numaminsan walaglag ko kasi nagrigat ko as bilang may sanga minoridad na nagrigat ko adin na pangkapon. Ngampi ko na nalagit yung agdayon kagwada dahil nga ako po maselis. Iya pang kaligay MBS po na. Short, nag-graduate na PSBS. And then nag-graduate na PSBS na kapsas. Nandun pa rin sila na nakasiporwa sa akin. Until nag-summer camp kami din. Di lang mabalin yun. Talaga doon na ito nakaanak nila. Hindi nga kapsat ko na ito na. Ilibre man lang na. Di may isa ka siya. Kaya didwa ko na. Iso na nga. Nalikong ide. Dati gawain iti kabataan. Iso na kapsat. Libre ada may isa. So nga, nagkakaiti, na-contribution na mo nagiging na memories together with Auntie Adeline. My deepest condolences to the whole family. Mamimiss kita, Auntie Diling. Thank you for being a very good Sunday school teacher nung bata pa ako.
Ang laki po ng impact ng tinuro mo sa akin sa church noon about God's Word. I will never forget you in my life, Auntie. Lagi ka pong nagtitext sa akin, maski malayo ako. Mamimiss ko po text mo. I love you, Auntie. I know you are with our Heavenly Father. Habang nakadestino siya dito sa Kasilagan, isa sa napangaralan nila ay si Rogelio de la Cruz na naging kanyang kabiyak. Bagamat hindi nabiyayaan ng sarili niyang anak, kanya namang ibinuhos ang kanyang panahon at lakas sa kanyang mga pamangkin. Hindi man ako galing sa iyong sinapupunan, inaruga at minahal na parang sarili mong dugo at laman. Dalaga ka pa daw noon, bagamat puno ng takot at pag-aalinlangan. Dahil ako'y napakaliit at parang hindi mabubuhay dahil ako'y premature na isinilang. Naaalala ko pa yung kwento mo. Habang pinapatulog mo ako, bigla kang napautot ng mapakalakas. Kaya naggulat ako at natakot. Kaya ako'y nagpalaho ng iyak. Nung ako'y kinasal, sinabi mo, dito na lang kayo tumira para matulungan niyo ako na mabantayan at ma-improve itong lupa ni Uncle New Gerson na binabantayan ko. Nung ako'y nanganak, grabe, sobrang saya mo. Sabi mo, ikaw ang mag-aalaga, pagbabalik na ako sa trabaho. Sabi mo, kaya mo pa naman na magitultulod, magduyan, kaya kaya mo pang alagaan si Jovan. Grabing pangungulit mo sa akin dahil magti 3 years old na si Jovan, hindi pa nag-dedication sa church. Kaya sabi mo, bibili ka ng biik at kami na lang yung magpapakain. At dahil sa tulong mo, nagkaroon na nga ng church dedication si Jovan. Napakaswerte namin ni Jovan. Dahil sa 43 na pamangkin mo, ako yung una mong inalagaan. At sa 53 na po, si Jovan ang una at huli mong inalagaan. Noong dalhin kita para ipa-check up, habang hinihintay natin yung doktor, kinukulit mo ako na kunin ko yung ATM kay Roda para ipasanla. Para magkaroon ako ng puhunan sa ukay-ukay live selling para makatulong sa akin kaysa yung nagkikibenta lang ako. Pero sabi ko sa'yo, magpagaling ka muna. Pero kinukulit mo pa rin ako. Sabi mo, tulungan kitang manalangin na sana hindi ka pakunin ni Lord para marami ka pang matulungan. Marami ka pang project na hindi nagagawa. Even on your dying moments, kahit hirap ka na, pagtulong pa rin sa iba ang nasa puso mo. Kahit iba-iba na yung sinasabi mo, bigla na lang maiisip mo yung mga project mo. Hindi lang ako nanay ang natutulungan mo. Napakaraming tao ang natouch ang buhay dahil sa'yo. Wala ka man sariling anak pero ang dami mong anak. Ang daming tumatawag sa'yo ng nanay. Nanay Diling, maraming salamat. Mahal na mahal kita. Hindi kita malilimutan. Paalam nanay, mahal na mahal kita. Alam ko masaya ka na sa piling ng Diyos, kaya masaya na rin ako. Maraming salamat. Love you, nanay. Hindi ang taon ng 11 na 10 to 12. Pastoro ni nanay, iyay libas ang Carlos. Kami tagkadkadwa, nag-asibay nga ron, isuti, nagkalkalong ganyak, tanong may libre kami
kita ta, no mga kataan kami gilibas sa kar ay Jake Crossing. Dati, sidecar nga sundo kanya may aja tapos tawa kami dyan libastura dyan at dati natutulong na tayo magbigay dyan hindi ka mo sinutan basta nakaya. You are literally disabled, but yet your goodness is more than able. Rest in God's hand, Nanay Dilin. We love you. Grateful po ako nung nag-stay ako kay Nanay Dilin. And every vacation po, doon po ako nag-stay sa kanya. Na-try ko na din po sa mga sa ibas church. Siyempre na din siya nakaasahan. At bata pa lang po ako, grade 4. Yun yung isang bagay na natatandaan ko kay sa pagtira kay Nanay Dilin. At isang lagi nang pinagturo sa akin noon is honor your father and mother. Marami doon din sa mga verse sa Bible. Yun yung lagi niyang sinasabi sa akin na honor your father and mother. Kasi minsan po mga bata, diba, maraming nasadot, nariga ng ibaon, or na ibaon ang dahil na ganda. And salamat sa Lord kasi yun yung laging sinasabi niya na naging na honor your father and mother kasi hindi kalooban ng Lord yung sumuway sa magulang. At isang bagay na pinagpapasalamat ko talaga yun kasi naging big ko yun hanggang sa habang ako ay nag-aaral. At isang bagay talaga at pinakaunang verse ko na tinuro niya sa akin na memory verse is Matthew 4:4. Hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao kundi sa pagsalita na nangyayari sa bibig ng Diyos. Ito po yung isang bagay na hanggang ngayon po yun yung nagiging life verse ko na oo, marami tayong mga gustong gawin sa buhay, marami tayong gustong i-achieve, marami tayong tayo ay talagang trabaho para makapag-ipon, para sa mga gustong bilhin sa buhay. Siyempre, lahat tayo may pangarap and gusto natin ibigay yung mga gusto natin ibigay yung mga pangangailangan ng mga tao mahal natin, ng pamilya natin. Pero isang bagay talaga na pinanghawakan ko is yung kahit ano yung mga bagay na maging priority mo. Sabi nga, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun, marami tayong gustong gawin sa buhay, pero yun yung isang bagay ko na hindi ko hindi mo pagtuturo sa akin na hindi mo kailangan nakawin yung time mo sa Lord sa paggugol mo sa mga bagay na gusto mo lang gawin. I thank and praise God po na yun yung isang bagay na naitulong na naibiling sa heart ko na ang Word of God talaga ang pinaka-importante sa buhay natin. And sabi nga, lahat ng pain, lahat ng sakit na nararanasan natin dito sa mundo, temporary lang lahat yan. Kaya sa buhay natin, i-share ko lang yung natutunan ko habang dahil sa Word of God na lagi akong sinusunod ng nanay ng bata. Talagang yun naman yung naging bibig ko. Hindi man ikaw yung maging perfect na kagaya ni Jesus na yung nare-remind ka every time na mag-decision ka sa buhay mo. Lahat ng bagay temporary. Kahit na yung mga katabi natin, yung kaliwat kanan, temporary lang yan kahit hawakan mo ngayon. Kasi lahat ng bagay na yan, darating yung time, mawawala rin yan. Kasi lahat ng dito sa mundo, temporary lang yan. And ang pinaka-importante doon, kung paano ka ba namuhay kasama ang Lord. Paano ka namuhay dito sa mundo kasama ang Lord. And yun yung pinaka-importante kung paano ka nag-serve, paano ka namuhay, paano ka nagmahal, yung kagaya ng Jesus sa mga tao. And sabi, isang bagay na nabasa ko sa Bible, no, to live is to die is gain. And sa buhay ng bawat isa,
though syempre nakakaranas tayo ng pain, ng sakit, kasi nawalan tayo. And kahit naman sa amin, parang hindi ko pa ma-imagine na hindi mo ma-imagine na pag-uwi mo, wala siya sa talent. Thank God, kasi hindi na siya napapagod. And yung thinking mo lang is kasama na lang Lord sa ngayon. And huwag tayo malungkot doon. To mag-rejoice tayo kasi alam natin na hindi na siya napapagod, hindi na siya makakaranas ng sakit. And magpasalamat tayo kasi tinuruan niya tayo na sa mga na-touch ng buhay ni Nanay Dilling. Yun yung isa pa buhay natin, yung priority natin, yung time natin sa Lord. And yun lang po. Isa siyang ulirang ina sa aming lahat. Hindi man kami galing sa Kanya, kami ay itinuring ng mga tunay niyang mga anak. Ganun pa man, na PWD siya, inuuna niya ang kapakanan naming mga anak niya bago ang sarili niya. Sorry, Nay, sa mga pagkukulang namin. Hindi man namin masyadong naipadama sa'yo. We love you and we will miss you, Nanay. Bukod sa kanyang mga pamangkin, marami pang mga tao ang na-touch ng kanyang buhay. Nanay, yaman ako na ka. Anang karabay mo kanina. Yan ka ng sarsuro na kinasaya at na pinag-upugali. Iti minam nga taon na nagyanak kanyayo. We love you, Nanay. And we will miss you, Nanay Dilling. Noong na-stroke at na-paralyze si Nanay Dilling, may isang tao na matyagang nagmasahe, nag-alaga sa kanya hanggang siya ay makarecover. Siya ay si Loreto Olegario. Si Loreto Olegario ay isang masahistang bulag na kasama ni Nanay dito sa bahay. Bagamat si Loreto ay bulag, nakakatulong din kay Nanay kung may mga ipapaabot na mga bagay-bagay. Bagamat nakarecover si Nanay sa kanyang pagka-stroke at paralyzed, hindi na kaya ng kanyang katawan na maglakad para makapag-house-to-house evangelism. Kaya noong 2017, nagdesisyon si Nanay Dilling na taon-taon ay i-loan ang kanyang ATM para patuloy siyang makapagbigay sa gawain ng Panginoon sa mga manggagawa at makapagbigay ng konting puhunan sa kanyang mga pamangkin upang makapag-umpisa ng maliit na negosyo. About 2015 po, 5 years ago po, napadpad ako sa Kasilagan Church of Christ. At same time po, doon ko din po nakilala si Nanay Adiling. Si Nanay Adiling po kasi, para sa akin, para nanay ko na siya kasi sobrang mapagmahal siyang nanay. Kung lagi niya akong kinakamusta, kung okay lang ba ako, kung comfortable pa daw ba ako, kung may natututunan ba ako. Second po, lagi po siyang nag-share sa akin ng words of God. Kasi po, bago pa lang po ako, so parang sinishare niya po yung knowledge niya po sa akin para mas malinawan pa po ako. Then third po, yung pinaka-gustong-gusto ko po kasi lagi niya po ako minamotivate na taga-olo po kasi ako, tapos sa Kasilagan Church of Christ ako nagsaservice. So medyo malayo po yung dapat daw, hindi daw po maging hadlang yung layo or distansya ng isang lugar para lang maudlot yung pagsaservice mo. Ganun, mas gawin ko pa daw motivation para magpursige pa po lalo. Years, simula nung nasa Kasilagan Church of Christ po ako, doon ko po tuluyang tinanggap po ang Panginoon. Naging isang instrumento po si Nanay Adiling sa pagtanggap ko sa Panginoon. Bilang isang kabataan po ng Kasilagan Church of Christ, bubus po ng pagpasalamat kay Auntie Dilling dahil po sa mga tulong niya po binigay po sa amin. Naalala ko po dati na lagi niya po kami pinapatawag ni Brother Elijah sa bahay nila para
bigay po siya ng advice at mga ideas para po sa ikaunlad ng ministry po namin. Hindi po namin makakalimutan lahat ng tulong niyo, bagamat meron po mga pansin na hindi po naging handa yun para po kami matulungan. Mandadaling maraming salamat. Detalyado ang plano ng pagtulong mula 2017 hanggang 2024. Isa sa kanyang naumpisang project o mission ay ang pagtulong kay Kenneth. Tutulungan niya itong makapagtapos ng high school at pagka-graduate ay ipapadala sa Manila Bible Seminary para mag-aral bilang pastor. Sisimulan niyo po yung mag-share ng memories na kasama ko si nanay. Kung paano ko po siya nakilala at paano po siya nagbigay ng pagmamahal po sa akin. So, kapag umaga po, si mama ko po kasi umaalis po yan. Umaga, minsan po sa hapon. Nagtataka po ako kung saan po siya pumupunta. And then, one day po, isinama po ako ni mama. Then, nung sinama niya po, doon po nakilala si Nanay Jenny. Yun din po yung unang araw ng pagkikita namin at yun nga po, kinapusta niya po ako, kung okay lang po ba ako. Then, yun na rin po yung araw na nag-share po siya sa akin ng Word of God. Sa oras po na yun, since hindi ko pa po kilala si Kristo, talagang wala pa po akong interest, pero nakikinig po ako. Pero sa pagpapatuloy po ng panahon, dahil na rin po sa encouragement ni nanay sa akin, tapos ganun na din po mga kabataan, tinanggap ko pa si Kristo at nag-baptize po ko noong July po, 2019. Kaya nagpapasalamat po ako kay nanay kasi isa po siya sa mga way po para ginamit ni Lord para pumapanapin sa kanya. Then, share ko rin po yung nangyari po noong 2019 din po yun, October po, birth month po yun. Galing po ako ng school po noon. Umuwi po ako ng bahay. Nagtataka po ako bakit po walang tao sa bahay. Since dadalawa lang po talaga kami ni mama, talagang hindi ko po siya minsan madatnan doon. Then, nag-text po sa akin si mama. Sabi niya po sa akin, then, papan ka dito kinalaman ng bibig sabi niya po. Then, pumunta po ako noon. Na-surprise po ako kasi yung pagdating ko po noon, talagang binati po ako ng masasayang pagbati po sa aking karawan. Sabi ko po, hindi ko po na-expect na magkakaroon po ako ng birthday celebrant po kasi sabi ko po, malaki na po ko, hindi na po ako mag-ahanda. Pero si nanay po, naglaan po siya ng pera niya, naglaan po siya ng, kahit man lang po, may mayata po kahit pansin, sambutan po. Talagang doon ko naramdaman na yung caring ni nanay sa akin. Talagang doon po talaga. Kaya nagpapasalamat po ako sa nakilala ko si nanay. And then kung, November 2019 po, convention po yun sa Rizal po. Naikwento ko rin po kay nanay. Nay, sabi ko po, magkakaroon po ako ng convention. Magkakaroon po ng convention, nay, sabi ko sa kanya. Sa Rizal po yun, nay. Tinanong po ako ni nanay, may bawal ka ba? Sabi niya po sa akin. Alam po ni nanay yung kalagayan po namin ni mama kasi si mama po talaga wala po sa trabaho. Pero sabi po sa akin ni nanay, huwag kang mag-alala kayo, sabi niya po. Bibigyan kita ng baon para makasama sa convention mo. Talagang ako na kapag sinanay ko talaga maramdaman po natin yung giving niya. Lalo-lalo na po pa, tungkol po sa iglesia, kung may event po sa iglesia yung pinag-usapan, kaya nagpapasalamat po ako. Siguro po yung unforgettable po na memories mo na nanay nung tumira po ako na kasama po siya. Every morning po yun, mga 5 p.m. po na 4:30 yan. Sinanay po yung nagiging alarm lang po tuwing pagpasok ko sa eskwela. Lalo na po pag narinig po yung radyo na nagpapatugtog po si nanay. Pero minsan po talaga, dahil nga po minsan tulog ng tika po, hindi po marinig. Pero si nanay sasabihin niya po sa akin, kaya nag-grind ka, sabi po sa akin nanay. Kaya magigising po ko nun. Ninanaw po na pagkagising ko po, ako po yung magsisilping kay nanay. Pero baliktad po eh. Makikita ko na po, nakaready na po yung Milo, gatas, sabi niya po, kaya na nagtimpla kami mo, kaya gatas mo, sabi niya po. Nakaready na rin dyan yung kani, yung ulam mo, pagpasok sa eskwela, sabi niya po sa akin. Talagang, si nanay kahit alam ko na hindi niya po
paano, pero yung pagiging nanay niya po talaga, alam niyo po na sa bawat isa po sa atin naramdaman ko kay nanay yun. Kaya talaga nagpapasalamat po ko nanay. And then, yun nga po, ganun po yung naging routine namin tuwing umaga. Kaya pag-uwi ko po, doon po akong uuwi. Then, dumating po yung, sa ano po, sa pagpawi ko po kay nanay, ako po pala yung naging kasama niya po sa church ko na pumunta. Ako yung nag-aatid ko kay nanay. Sa tuwing pagpasok ko ng linggo, makikita ko po talaga kay nanay yung yung kasiyahan, lalo na pag alam niyang makakapunta sa church. Pero minsan po kasi may time po na pupunta po ako, tara na po, sabihin ko sa kanya. Kasi sabi niya po, nasakit yung chan ko, pag-yakti, mga under, mga ganun po yun. Baka isa po kasi talaga may sumusumpo po sakit si nanay. Kaya nakakalungkot man po, pero alam ko po na sumusumpo ni nanay na pumunta po ng church. And then, meron po yung time na napag-usapan ko namin yung study ko. Tinan po ni nanay, sabi niya po sa akin. Kaya anong balak mo pagka-grade 12? Ay, pagkatapos ng grade 12, sabi niya po sa akin. Then sabi ko po, Nay, alam niyo naman po na yun nga po, baka hindi na po makapagkalit ng balak ko po sana, sabi ko po. Baka mag-aaral na po ng trabaho na, sabi ko sa kanya. Pero sabi ko sa akin na, Kaya huwag kang mag-alala, sabi niya po sa akin. Sabi niya po sa akin, tutulungan kita makapasok ng Manila Bible Seminary, sabi ko sa akin. Nung darating ko po yun, talagang nabuhay ko. Nabuhay po ko na, sabi ko po, naging Lord, talaga napakabait po. Sabi ko sa sarili ko. Then, nga po, nung po yun talaga po, nag-course po ako nag-aaral. Senior high school student po dun. Sinimulan ko po talaga mag-course then, yun nga po, nung narinig po, tapos sinanay po kasi, nung ngayon po, 2021, nung malakas pa po siya, sabi niya po sa akin, lagi po niya tinatanong sa akin, kailan ka pa mag-graduate, lagi niya po tanong sa akin yun. Dahil sa June po, sabihin ko po sa kanya. Tapos, kinapagkana lang po, lagi niya lang po tanong sa akin, kailan ka mag-graduate, sabi niya. Sa June po tayo, sa June, sabi ko po. And then, talagang, tayo napakadaya mo na eh. Kasi sabi mo, tutulungan mo ko na eh. Di ba, pangako sa'yo na eh. Sabi mo, hintay mo pa ako after 4 years na eh. Makikita mo ako sa harap na eh, na magsasalita na eh. Mag-aayag ng word of God tayo sa natin. Gusto makilig sa resulta ng Diyos na eh. Ba't ganun na eh, mo? Nag-improve pa man na eh, kahit pa paano na eh. Nagpapasalamat po ko na nakakilala po kita. Talagang masaya ka na tayo dahil kapili mo pa ang ating Panginoon na. Yun lang po, maraming salamat.